Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, breaking news, Romualdez hinamon si Senator Amy Marcos. Nako, napatunayan ang paratang sa PI issue, PBBM kumontra. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Pinas Watcher. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Spaces, siguro, kausapin mo na lang siya. Yung mga marites siguro, nakikinig sa mga marites. Like, approve it and, she has proper, means and ways to get. So, maraming, marites lang lumahan sa system. Hinamon naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Nagpasaring naman si Romualdez sa Senado dahil sa panghihimasok sa People's Initiative na aniyay hangad ng taong bayan. Dagdag pa ng Speaker, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador, hindi pa tapos. Tapusin na yung trabaho. No? Naghihintay na ang mga dito. Huwag mo na may bibis natin sa PI. Pakilo sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, yung trabaho natin yung legislation. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. In Parliament. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na masyadong maaga maging defensing ang mambabatas gayong sa susunod na linggo paisasagawa ang investigasyon ng Senado. Meron po akong nakausap tungkol sa posibilidad na maisalba pa ang unit team. Isang malapit po sa presidente, matalik na matalik kong kaibigan. At sabi namin, bago tayo tuluyang magwatak-watak, tingnan naman natin kung masasalba pa natin yung unit team. Dahil napakaganda naman nung samahan natin ng eleksyon. At nung unang taon naman ay napakaganda ng takbo ng Pilipinas dahil nagkakaisa. Pero tsaka na po natin pag-usapan yan. Siguro sa linggo pag-usapan natin kung po pwede pa talaga masalba ang unit team. At mukha naman pong po pwede, hindi ko lang alam kung talagang papayag ang parehong PBBM at si Inday Sara Duterte. No? Pero ngayong araw po, pag-usapan po natin, nagsalita na naman ang ating PBBM. Naalala nyo, nung linggong ito ay nagsalita po si Secretary Boying Remulla. Makikipagtulungan na raw ang Pilipinas sa ICC. So, eto lang mga karibin natin. Total na, mapag-usapan naman po yung unit team. Kayo po ba mga karibin natin, bayag po ba kayong bumalik ang unit team? Marcos at Duterte. Matapos po nilang tratuhin ng ganun si Vice President Sara Duterte, no? Nang umupo sila, nang nakabalik po sila sa Malacanang, trinato po nilang ganun, no? Ano po ba yung pagtrato nila kay BP Sara, mga karibin natin? 'Di ba kaliwat ka ng paninira, ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung ako si Vice President, kung ito, opinion lang naman ito, mga karibin natin, at kayo, alam ko, may mga opinion din kayo. Ito po yung opinion ko. Kung babalik po si Vice President Sara Duterte sa unit team, di ba, parang plastikan na yon. Alam naman po natin, mga karibin natin, na
ang mga Duterte po ay hindi nakikipagplastikan. Diba? Pinapakita po nila kung sino po talaga at ano po sila. Diba? Unlike yung iba dyan, mga karibin natin na ginamit lang pala sila. Diba? Yung mga Duterte, ginamit lang pala. Oh. Hindi ko na sasabihin kung sino po. Diba? Sino po bang nanggamit kay Vice President Sara Duterte? Oh, diba? Kasi, kung unit team talaga yan, mga karibin natin, sa simula't simula pa lang na pag-atake dito kay Vice President Sara Duterte, ipinagtanggol na sana. Diba? Sinaway na sana. No, wag niyong gagawin yan. Busy ko yan. Oh, yun, diba? So, kayo mga karibin natin, ano sa palagay nyo? Posible ba na magkaroon pa ng unit team? Maibalik pa muli yung sabi nga ni Atty. Roque, yung dating samahan, di ba? Kasi magkasama naman sila, di ba? Sa kampanya. Ayan. Ano ang inyong reaction diyan? At ang tinanong kung bakit nagbago ang ihip ng hangin, ang sabi ni Secretary Remulla, kasi nga po, nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante. Parehong-pareho pong nangyari sa SMNI na bagamat walang visa yung resolusyon ng Kamara kasi wala namang resolusyon din ng Senado, dahil pinasara nila ang SMNI, sumunod ang NTC. So di ba tama ako? Ganyan ang formula nila. Miski alam nila na walang resolusyon galing sa Senado, basta nariyan ang resolusyon ng Kamara, hindi po pwedeng ma-ignore ng executive branch of government dahil nga yan ay sensible. So, tama po si Atty. Harry Roque, mga karibin natin talagang may formula yung kanilang ginagawa. Kung baga may pattern, di ba? At ngayon nga po, dito sa PI na naman, di ba? Dito sa People's Initiative. Oh, eto na, naka-formula na naman, naka-pattern na naman. Di ba? Una, maglalabas si Speaker Romualdez, di ba? Itinangging sa sinaway ni PBBM, di ba? Naitigin nyo na yan. Oh. Hindi yan ang priority natin. Oh. Pero, eto, nagpapatuloy mga karibdiyo natin itong People's Initiative. Oh, paano natin hindi masasabing pattern? Ganun na ganun din sa diba? Sa ICC. Ngayon, mga karibdiyo natin, ito po ang naiisip ko. Kapag nakalikom na po sila ng, let's say, millions of signature, baka sabihin naman ni PBBM na, uy, gustong-gusto nga ng taong bayan na magkaroon ng tsa-tsa. Kasi pumirma sa People's Initiative. Ngayon, pag-aaralan na, di ba? Pag-aaralan na nila. Ay, nako. Bistado na po kayo. Bistado na po kayo ng taong bayan. Kaya, ano ba, hindi naman natin pwedeng sabihin tumigil kasi hindi nga nakikinig sa presidente. Kasi ang presidente, ewan ko ba, sinasabi ng iba, ano kaya ang hawak ni Speaker Romualdez kung bakit napapasunod niya, di ba? Si PBBM sa kanyang mga kagustuhan. Yan ang hindi natin alam. The House. Pero, kinounterband na naman ng ating presidente ang pagnanais ni Mr. Speaker at ang kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. No, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. I will not lift a finger para makipagtulungan sa ICC. Napakagandang balita po yan. Kaya lang, ang tanong ng marami, totoo kaya ito? Kasi nga po, napakadami ng sinabi ni PBBM na mukhang hindi naman sinusunod ng Kamara at ng Executive Branch of Government. Una-una, sabi niya, hindi natin kinakailangan ng charter change, pero isinulong pa rin ni Speaker, the Presidential sa Kasin. Pangalawa, itigil ang pirma dahil yan ay talagang hindi niya katanggap-tanggap dahil nga nanunuhol pa at saka hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Sinuway ni Mr. Speaker, bagamat sa harap ni Presidente nagkaroon na ng kasunduan na mangunguna na rito ang Senado. Pero alam niyo ba meron na naman akong itim na uwak na nagsabi, nako, sang katotohanan daw, isang-ayon talaga ang Presidente dyan sa pirma na yan. Hindi ko po alam ang katotohanan, pero tsaka po natin pag-usapan yan dahil meron po talaga akong nakuhang impormasyon tungkol dyan.
O, ngayon naman, bagamat sinabi na ni Presidente hindi siya makipagtulungan, bakit kasi nagsalita ang Secretary of Justice na makipagtulungan siya? Sino na naman ang masusunod? Mr. Speaker o Mr. President? Well, obvious po ang mga pangyayari na yan. Mukhang hindi po talaga tayo sigurado kung sino ang masusunod. Hindi na po tayo sigurado kung sino may control sa ating bansa. Sa katunayan po, sa ating sistema ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan sa executive branch of government, bagamat sa legislatibo na co-equal branch of government niya, talagang namumuno niyan ay si Speaker at saka si Senate President. Pero sa totoo lang po, sa lahat ng mga ahensya at sangay ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan dahil kung merong isang kapangyarihan na hindi ibinigay ng saligang batas sa kahit kaninong sangay ng gobyerno, ito po ay kapangyarihan ng presidente. Yung tinatawag na residual powers of the president. Pero ang problema po, bagamat ang presidente nga ang pinakamakapangyarihan dahil meron siyang residual powers, bagamat ang teorya ay co-equal branches of government, pagdating sa pagpapatupad ng batas, pagdating doon sa pagtutulungan para nga magkaroon ng jurisdiksyon ang isang dayuhang hukuman, ehekutibo talaga ang gagalaw dyan. Pero bakit nga ang ibang mga ehekutibo, bagamat walang bisa ang resolusyon ng Kamara, mukhang sumusunod sa Kamara? So kung kayo po ang dating Presidente Digong at si BP Sara na po pwedeng ma-issuehan ng warrant of arrest at kinakailangan ng pagtutulungan ng gobyerno sa pag-aaresto sa kanila, ano pong mararamdaman nyo sa sinabi ni Presidente sa kabila ng katotohanan na hindi naman nasusunod of late ang mga nagsasabi ng Presidente? Tapatan po. Talagang naging matindi po ang tensyon sa panig ng Duterte at ng Marcos dahil nga po dito sa issue ng ICC. Nabalita ko na po sa inyo na talagang nagkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin. Ang impormasyon ko po, si Presidente mismo, yung sinabi niya na pag-aaralan ng pagbabalik sa ICC kasi nga may nagmarites sa kanya na nagdi-stop daw si Presidente, dating Presidente Duterte. Ang aking panindigan, hindi po totoo yan. Bakit naman susuporta ang dating Presidente Duterte sa D-Stop na magiging dahilan na mawala rin naman dato ang sarili niyang anak na si Vice President Sara Duterte? At ang sabi nga niya, pag nagkaroon ng destabilization at pumasok ang military, gagawin lang nilang palamuti ang Vice President kung siya ang gagawing symbolic head of government. Kaya ang sabi niya, sasabihin niya pag mangyari yan si VP Sara, huwag kang tatanggap dahil gagawin ka lang puppet ng militar. So ayan mga karibin natin, sino nga ba ang nasusunod dito sa ating bansa? Ha? Presidente ba? Or speaker? Or mga sekretary nila? Ay nako mga karibyo ha. Nalilito na po ang taong bayan kung sino po ba talagang presidente natin, no? Yung binoto naman natin, di ba? Kahit ako mga karibin natin, aminado po ako ha. Na Marcos po, buong pamilya ko mga karibin natin, prenomote ko pa to sa kanila. Ay nako. Si PBBM po, Marcos po at hindi Romualdez ang binoto ng taong bayan, di ba? Pero ang nangyayari, nako po, paulit-ulit na lang po tayo dito. Ang nangyayari, di ba, mas kontrolado pa ni Speaker Romualdez si PBBM kaysa kontrolado siya ni PBBM. Diba? Yun po kasi lumalabas mga karibin natin eh. O, ito mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan ha? Naghamon na nga po itong si Speaker Romualdez na patunayan na yung mga binibitawang aligasyon ni Senator Amy Marcos, no, patungkol po dito sa issue ng People's Initiative. Oh. Kasi 'di ba, bumwelta na nga. Sabi niya na patunayan daw, 'di ba? Kung may ebidensya siya, ilabas. Pero 'di ba, sabi nga po ni Senator Amy Marcos, yung mga numbers, 'di ba, na tumatawag staff po ni Speaker Romualdez. No, at pinaimbestigahan na rin po, no, ni Senator Gatchalian, no, na Kongreso nga po ang may pasimuno nitong People's Initiative at hindi itong pirma. So yan, anong masasabi nyo dyan mga karibin natin? Patay mali siya ba itong si Speaker Romualdez?
At hindi niya talaga kayang aminin na sila ang pasimuno ng People's Initiative na yan. Hindi pala People's Initiative. Politicians Initiative pala ito. Or Speakers Initiative. Yan. May nag-comment nga mga karibin natin ang sabi niya. Politikong initiative ito. Marami nang lumalabas na PI tuloy mga karibin natin Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.